Jonas ay isang lingkod ng ating Panginoon. Ano po? At sige po, babasahin ko na po. Sa aklat po ni Jonas, chapter 1, hanggang 17 lang. Sabi po doon, pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Ang aklat na ito ay nagdalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas, ang anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineve na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa akin ang kasalanan ng kanila, ang kaalaman, ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, inasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pa mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang siya ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante at kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, Jonas naman ay nahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at inisip, Nung nagagawa mo bang matulog? Bumangon ka, manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Nagparabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya siya ay kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyari ito. Anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Tagasan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, na lumikha ng dagat at ng lupa. Sabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo, lalo lumakas ang bagyo. Kaya tinanong si Jonas, ano ang aming gagawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo sa niya. Gayon pa man, sinikap ng tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang nagawa sapagkat lalo lumakas ang bagyo. Kaya nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag ninyo kami hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa tao ito. Huwag po ninyo kami parusahan kung mamamatay man ang tao ito. Ayo po Yahweh ang may panagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya nag-alay ng mundo at nangakong paglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang namuhalang isda at siya ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Praise the Lord! Hallelujah! Sadali po tayo ng malangin. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po Panginoon sa hapon ito, God. Lord, ang inyong po walang sapat na karunungan, Panginoon. Patuloy lamang po, Lord, maasa sa iyo. Kayo po ang salita, Panginoon, sa bawat isa at patuloy mong nakita sa amin. Kung kami man po
At ito nga po yung mensahe natin ng Panginoon sa bawat isa, yung ating pong binasa. Ano po? At talagang ito po ay hindi nakakasawang mensahe yung Jonas. Ano po? At kung paano siya ay sinugo ng ating Panginoon. Ano po? At talagang ang hatid po ng Panginoon ay may dalawang mensahe po. Ang hatid ng Panginoon sa atin. Yun po ang reveal ng Panginoon. Ano po? At ang ginawa ko ng title doon ay Follow God's Command. Ano po? At sa dalawa po yun, yung number 1 po ay true obedience to God. Ano po? Si Jonas po ay pumunta si Jonas po ay isang tagasunod ng ating Panginoon. Ano po? At natatakot siya kung sinugo siya ng Panginoon. Ano? Natatakot siya dahil doon sa pupuntahan niya ay merong masasama. Ano? Masasamang tao yung pupuntahan niya. Kaya naisip niya ni Jonas, tumakas na lang kaya ako. Ano? Tatakas na lang kaya ako para hindi lang ako makapunta doon. Dahil alam niya na ang dadating niya doon ay yung masasamang tao. Ano, makakaraga siya ng salita ng Panginoon, gusto sa masasamang tao, siguro nag-aalala siya na baka hindi siya paniwalaan. Ano po, yun po ang ayaw sa ating binasa. Ano, maging tayo po mga kapatid, sa buhay po natin, minsan, pag tayo sinusugo ng Panginoon, nakakaranas po ba tayo ng gano'n? Ano po, alam niyo po, nung ako bago ko lang Bible teacher, nakagraduate ako sa Elite, may pinuntahan po ako isang Bible study, dalawa po kami. Yung isa ay Bible teacher, ako po yung nag-graduate dahil nag-graduate ko lang. Madalas po yung aming Bible teacher na kasama, ay madalas ay busy sa church. Minsan po, tuwing hapon, paglabas ko sa akong restaurant meeting, ay talagang ako na lang yung pupunta. Tititik siya sa akin, bro, ikaw na lang yung pumunta. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, yung buhay po ni Jonas, yung kanyang pagtakas, naranasan ko po yan. Nagdadrive ako ng maliit na truck, sabi ko, tuloy pa kaya ako, ako yung mag-isa lang. Parang ang hirap pumunta ng mag-isa. Ayan po, hindi pa sanay tayo. Pero nasunod po yung kalukugan ng Panginoon. Pumunta ako doon sa hinahayaman ko, kahit iisang tao, talagang ako po yung nag-share ng salita ng ating Panginoon. Ganun po ba halaga yung pagsunod sa ating mga Panginoon, mga kapatid? Ano po, pagkasama mo ng Diyos, pag sinubo ka ng Diyos, pumunta ka doon, mangarap ka doon, huwag na po tayo papunta ng tao. Ano po, sumunod na po agad tayo. Ano? Kaya dahil sinubo tayo ng Panginoon sa isang lugar upang mangarap ng kanyang mga salita, kasama na tayo ng Panginoon. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Dahil hindi po tayo susubuhin, kung hindi tayo mapupuntahin sa isang lugar ng ating Panginoon, kung hindi niya tayo sasamahan. Ano po? Kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng mga isinusubo niya sa atin. Ano po? Kaya tayo po mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, patuloy lang po tayo sumunod sa ating Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid ng pagsunod sa ating Panginoon. Saan magdako, saan tayo pupunta, kasama po ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Bagamat palayo po, bagamat si Jonas, ayon sa ating binasa, siya ay sa palayo, ano po, hindi siya papunta doon sa Nineveh na doon siya pinapunta ng Panginoon. Bagamat siya palayo, hindi pa rin siya bitawan ng ating Panginoon. Nakakatuwa. Nung binabasa ko buhay ako natutuwa, alam niyo po kung bakit? Dahil kahit si Jonas ay papalayo siya at talagang nakakasya niya ang Panginoon, talagang sinamahan pa rin siya ng Panginoon. Talagang siya ay dumaan ng yung mga bagyo, kaya tulog pa rin. Ayon sa ating binasa, kalakas ng bagyo, inisip siya ng pagkita. Kung ikaw ay isang tao walang Diyos, sigurado, kakapakapa ka na dahil inaalala mo baka ng buming marto. Pero si Jonas, dahil may pananampalataya siya sa Panginoon, bagamat siya ay palayo, talagang siya nakatulog pa rin ng buming. Praise God. Ano po? Yun po ang talagang dun po ako napangit
dahil sa tayo pareho. Ano po? Minsan po, pag tayo sinusugo, o kumain ka doon, puntahan mo si ganito, ipalo mo sa ganito, si ganito. Ipalo mo si brother, hindi na natin, ipalo mo si sister, hindi na natin. Minsan po hindi natin nasusunod. Minsan dahil sa kabisihan natin sa ating hanap buhay, minsan hindi natin nasusunod kung ano yung pinagkagawa ng ating Panginoon. Minsan pa nangyari din po yan sa akin. Minsan nakakalungkot. Minsan sinasabi ng Ninong Robert sa Departamento, brother, puntahan mo, hindi na natin. Brother, puntahan mo, hindi na natin. Alam niyo po, minsan sa kabisihan ko sa aking hanap buhay, hindi ko na pupuntahan. Sa kabisihan namin sa aming dating negosyo, hindi ko na pupuntahan. Alam niyo po mga magulang at kapatid, nakakaulukot po minsan na pag tayo sinugo ng ating Panginoon, pero hindi natin nasunod, talagang minsan po nagkakaroon po tayo ng suliranin. Nagkakaroon tayo ng pagsubok. Huwag na po natin hintayin pa na magkaroon tayo ng pagsubok dahil sa hindi natin sinunod ang utos ng ating Panginoon. Ano po? Tulad po ni Jonas, alam niyo po mga kapatid, yung kay Jonas, yung bagyo, yun po ay pagsubok. Yung malakas na alon, yun po ay pagsubok. Pagsubok po yun sa kanyang buhay. Ano po? Number 2 po, ang sabi po sa number 2, the importance of obedience to God. Ano po? Mahalaga po ang pagsunod sa Diyos. Dahil pagdating po ng pagsubok sa ating buhay, malakas po tayo. Ano po? Pag po tayo sumusunod sa ating Panginoon at nagkaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay, relax na tayo. Nakangiti. Ano po? Minsan po nakikita natin yung mga hindi Kristiyano ang believer na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Nagkaroon ng pagsubok sa buhay, sabi na lang ako hindi maiintindihan. Totoo po yun. Pag nagkaroon ng pagsubok, hindi na maiintindihan ang buhay. Pero ang kanyang itsura. Pero pag tayo sumusunod sa ating Panginoon at patuloy na sumusunod, pag nagkaroon ng pagsubok sa ating buhay, nakangiti pa rin tayo. Alam niyo po kung bakit. Kristiyano tayo, may Diyos tayo. Tingnan niyo po, si Jonas, bagamat siya ay sa paligis, kalakas ng bagyo, siya ay tuloy. Inisip pa siya. Ano po? Ganon po kahalaga yung marunong sumunod sa ating Panginoon. Pag talagang ikaw ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, anuman ang bagyo na ranasin mo, pagpatuloy ka lang na sumusunod sa ating Panginoon, magaan sa kalooban. Ano ang napakadaan? Kaya mga magulang at kapatid, patuloy lamang po tayong sumunod sa ating Panginoon. Ano po? Hindi po tayo iiwanan o bibitawan ng Panginoon hanggang tayo sumusunod. Si Jonas nga po sa palinis pero hindi pa rin siya binitawan ng Panginoon Hindi siya binitawan. Nagpadala ang Panginoon ng talagang unos, bagyo, at kung siya itinapon sa dagat, ang sabi doon, ihalisin mo ako. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, at kung ikaw ay walang Diyos na makapangyarihan sa lahat, masasabi mo kaya, itapon mo ako sa kalakasan ng bagyo at ikaw ay nasa gitna ng dagat, masasabi mo ba, itapon mo ako para mawala ang bagyo. Dahil si Jonas, yung mananampalataya, alam ni Jonas na hindi siya sumunod sa Diyos. Alam ni Jonas na siya palinis. Sabi ni Jonas, sige, itapon mo. Nung itinapon si Jonas, ano po ang nangyari? Nawala ang bagyo. Ganun yung faith ni Jonas Dahil alam niya na hindi siya sumunod Kaya mga magulang kapatid, patuloy lamang po tayo sumunod sa ating Panginoon dahil ang Panginoon po ay napakabuhay. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng mabigat na suliranin o pagsubok lang sa buhay kung patuloy tayo susunod sa Kanya. Minsan kasi, sa nakikita ko po, nagpapadala din ang Panginoon ng pagsubok sa ating buhay pag tayo ay tumitigil sa puso, pag tayo ay hindi sumusunod. Ano po? Dahil pag tayo lang sa isang pagsubok, hirap na tayo, laging maaalala natin siya. Yun po ganun po anong nangyayari minsan. Kaya mga kapatid, kung na po natin hintayin pa na magkaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay dahil sa hindi lamang magsunod sa ating Panginoon, sumunod na po tayo. Yun po ang pinaka-importante sa lahat, yung pagsunod natin sa ating Panginoon.
Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Lord. At ako'y patapos na po. Ano ho? Malapit na po ako malapit. Ano po? Sabi po doon sa First John 3 verse 24, ang sabi po doon ay ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang nananatili naman sa Kanya ang Diyos at ang mananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu pinagkaloob niya sa atin. Mananatili po sa atin ang Panginoon kung patuloy tayo tutunod sa Kanya. Ano po, mananatili siya nakasama natin saan man tayo magpunta. Saan man tayo lumayo, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Pag ang Panginoon ay sinusunod natin, alam natin na sinusunod natin sa ating puso, nagkakari sa ating buhay, sigurado po ako mga kapatid, kasama natin ang Panginoon saan man tayo dapat mapunta. Ano po, yun po ang sabi ko. At ang patuloy na sumusunod sa Diyos at ginagawa ang mga ginagawa para sa Panginoon ay patuloy na kasama sa parada ng tagumpay. Sino po ang susumang sa parada ng tagumpay? Ano po? Kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, sigurado po ako 100% kasama tayo sa parada ng tagumpay para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin sa Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung tayo ay pag may binigay sa atin na kailangan natin puntahan, talagang sumunod na po tayo. Huwag na po tayo magkailangan na sumunod at huwag na po natin tangkain pa na umalis yung presensya ng Diyos na patuloy na nasa ating buhay. Kaya talagang sabi ko nga po, tulad ko ngayon, ako po ay nasa gabi kanina. Sabi ko pa, hindi pwede hindi ako makakindi. Dahil ako yung ako yung mag-share. Kaya sabi ko, Lord, pag talagang matukan ng gahe, Sabado, Lord, ikaw na po mahala sa akin. Kaya talagang ako po'y nagagala dahil yung pagsunod, nagagawa ko. Bagamat hindi po ganun ka-perfect, hindi po talaga perfect, dahil may pangailangan din po para sa pamilya, pero talagang yung pagsunod, pinakailangan. Sabi ko ako sa aking asawa, hindi pwedeng hindi tayo ng pakahirap pag hindi nakakahayo. Kaya sabi ko po, patuloy na yung paghayo, ayaw kong maalis sa paghayo. Nung ako'y nasa lipa, at nung nalipat po ako dito, nakatigil ako sa paghayo doon. Sabi ko, hindi pwedeng hindi hahayo eh. Part na ng buhay yung paghayo eh. Kaya talagang sumampa ko kay Brother Joey, sumpal. Kaya purihin po ang Panginoon at patuloy po tayo tinuturuan ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya at patuloy na maglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang Lord. Sige po, ating pakawitan ng isa ang ating Panginoon. Yung inaabot, yung magbibigay tayo. Sige, Lord, palakpakan po natin ang Panginoon.